Si Jesus Christ ay namatay ng Friday. Hinuli siya ng Thursday ng gabi. Si Jesus Christ, Thursday ng gabi, hinuli siya. At namatay siya ng Friday ng 3 p.m. 3 p.m. And then, paglipas ng 3 araw, nabuhay siyang muli Sunday. Muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Yung iba nalilito dyan. Yung iba sinasabi nila, kung Friday namatay si Jesus Christ, bakit linggo na muling siya nabuhay, hindi inabot ng 3 days? Sa Israel, hindi kasi nila naintindihan. Sa Israel, ang pagbilang ng araw simula gabi hanggang umaga. Si Jesus Christ ay namatay ng Friday. Kaya nung si Jesus Christ sinuli ng gabi ng Thursday at namatay siya ng Friday, yun ay isang araw na. Mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes, yun ay isang araw. Kung si Kristo ay namatay ng Biyernes ng hapon, lalabas Sabado na yon. Kasi alam mo kapatid, ang reckoning sa Hudyo, pag lumubog ang araw, ibang araw na yon. Hindi kagaya sa atin, mamayang alas 12 ng gabi, dun palang mag-iiba ang araw. Sa Hudyo, hindi. Ang pangingili nila ng Sabat mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado. Kasi ang araw nag-uumpisa sa kanila sa paglubog ng araw. No? Yun ang reckoning ng mga Hudyo. Eh kung si Kristo ay namatay ng alas 6, inilibing siya ng alas 6 mahigit, ibig sabihin, Sabado na siyang nalagay sa libingan. Eh pag nabuhay siya ng linggo, wala pa siyang 2 araw at 2 gabi. Mamamali sa tanda na kanyang ibinigay. Tanda kasi yan eh, tanda. That is a sign. It must be exact. Basahin natin ang 12:39 ng Mateo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalon niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang malaking isda na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ayan, sa makatwid, yun eh tanda, it is a sign that was asked by the Jews. Humihingi sila ng tanda. Eh siyempre, kung tanda, dapat matupad dyan in detail para mapaniwalaan na talagang tama ang sinabi ni Kristo na siya'y mapapasa ilalim ng lupa 3 araw at saka 3 gabi. Eh ngayon, kung siya'y nabuhay ng 3 araw after 3 days, kailan siya dapat mamatay? Biyernes ba? Alam mo, ang pagkakamali nung iba, kaya sabi nila Biyernes, nung mamatay siya, noon ay paghahanda sa Sabat. That is a day immediately before Sabat. Meaning, isang araw bago mag-Sabat, dun siya pinatay sa krus. Kaya ang paniwala nila, kung ang Sabat daw Sabado, Biyernes siya pinatay. Hindi totoo yun kapatid. Maraming Sabat sa Hudyo. Hindi ang Sabat lang ay Sabado. Merong yearly Sabat, may monthly Sabat, meron ngang Sabat na 7 times 7 years 49 years, yung ika-50th year, Sabat yun Hubileo yun. Ngayon ganito, yung Sabat na sinasabi dyan, nung bago siya mamatay, yan ay hindi ordinaryong Sabat na Sabado. Pakinggan mo sa 19:31 ng Juan. Ang mga Hudyo nga, sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mangatira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon, ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga hita at upang sila'y mga alis doon. Yan, pinaliliwanag ni John na yung Sabat na yan, hindi 7th-day Sabat, hindi Sabado yan. Yay isang dakilang araw ng Sabat na dumadating yearly. Yearly yan. Yan po ay ang Sabat na na-coincide dun sa pagpatay kay Kristo, na tapat na bago siya pinatay, paghahanda ng Sabat, meron dakilang Sabat na dumarating, ay hiniling nila kay Pilato na patayin na siya agad dahil wala nang magbababa, matitira yung katawan sa krus. So, hiniling nilang umugin si Kristo, baliin yung hita. Pero nung makita nila, patay na. Kaya ang ginawa ni Jose ng Arimatea, ay hiningi niya kay Pilato yung bangkay, inilibing niya sa kanyang sariling libingan para wag datnan ng Sabat. Meaning, nailibing si Kristo bago alas 6.
So, mga alas 6, nandun na siya sa libingan, ano? Magbibilang ka ngayon ng araw, 3 araw, 3 gabi. Lalagpas ka ng linggo, hindi siya linggo dapat mabuhay. Pero nung linggo ng umaga, nakita ni Maria, wala nang laman yung libingan. Nakabangon na siya, sabi nung anghel, He is risen. Siya'y nagbangon na. Ibig sabihin, nung linggo ng umaga, madaling araw, nagbangon na siya. Ibig sabihin, Sabado pa lang nagbangon na siya. Maaaring gabi ng Sabado, nagbangon na siya. Kaya bibilang ka ngayon ng paatras. Sabado siya nagbangon ng gabi. Madaling araw kasi ng linggo siya nakita ni Maria Magdalena, wala na siya sa ano eh. So, gabi ng Sabado, nagbangon na siya. Yung gabi ng Sabado, isang gabi yun, ano? Yung Sabado ng umaga, isang araw yon. Yung gabi ng Biyernes, isang gabi na naman uli. Yung umaga ng Biyernes, 2 araw na. Tapos yung gabi ng Huwebes, ay pangatlong gabi na yon. Paatras ang bilang natin. At yung umaga ng Huwebes, eksaktong 3 araw at 3 gabi. So namatay siya Miyerkules. Alam mo kung bakit Miyerkules, kapatid? Miyerkules, noon ay paghahanda ng Paskwa. Kaya dakila yung Sabat na yon. Hindi ordinaryong Sabat. At kung titignan mo sa kasaysayan, sa kalendaryo ng Ebreo, namatay nga siya, pinatay siya ng Miyerkules, nalibing siya ng Huwebes. Kung ibabalik mo sa kasaysayan ng mga Hudyo, meron silang Paskwa at Sabat sa Paskwa na ipinagdiriwang na noong taon na yon ay pumatak ng Huwebes. Kaya Miyerkules siya pinatay. Miyerkules paglubog ng araw inilibing na siya, magbibilang ka na. Yung Huwebes, mag-uumpisa ka na ng Huwebes ng gabi, Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, eksaktong 3 gabi. Diba? Huwebes ng araw, Biyernes ng araw, Sabado ng araw, 3 araw, 3 gabi. Kaya kami naniniwala si Kristo pinako sa krus, Miyerkules, yung dakilang Sabat, Huwebes yun. Yan ang dapat natin makita.